Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa papacy? Isa sa mga pinakakontrobersyal na usapin sa Kristyanismo ay ang tanong, si Pedro ba ang first pope? Mahalagang linawin agad na kinikilala ng Biblia si Pedro bilang isa sa mga pangunahing apostol ni Kristo. Siya ay kabilang sa 12 at madalas na nagsasalita para sa grupo. Ngunit ang tanong ay hindi kung mahalaga ba si Pedro. Ang tanong ay kung itinalaga ba siya ni Kristo bilang pinakamataas na pinuno ng buong simbahan na may natatanging otoridad na ipapasa sa mga susunod na pope. Madalas gamitin ang Matthew chapter 16 verse 18 kung saan sinabi ni Kristo, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Dahil dito, marami ang naniniwalang si Pedro mismo ang pundasyon ng simbahan. Ngunit kapag sinuri natin ang iba pang bahagi ng kasulatan, makikita nating si Kristo ang tunay na pundasyon ng iglesia. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sinabi ni Pablo, sapagkat walang ibang maaaring maglagay ng ibang pundasyon maliban sa naitayo na si Kristo. Maliwanag na si Kristo ang pundasyon. Ganito rin ang itinuturo sa Ephesians chapter 2 verses 20 to 21, na ang sambahayan ng Diyos ay itinayo sa ibabaw ng pundasyon ng mga apostol at mga propeta, habang si Kristo ang pangunahing batong panulo. Ipinakikita nito na hindi lamang si Pedro ang may mahalagang papel sa pundasyon ng iglesia, kundi ang lahat ng apostol, at higit sa lahat, si Kristo ang sentro nito. May isa pang mahalagang detalye tungkol kay Pedro. Sa Acts chapter 10 verses 25 to 26, nang yumukod si Cornelius sa harap niya, agad siyang pinatayo ni Pedro at sinabi, "Tumayo ka, ako man ay tao lamang." Makikita rito ang pagpapakumbaba ni Pedro. Hindi niya hinayaang tratuhin siya na parang higit sa ibang mga mananampalataya. Bukod dito, ipinakikita rin ng Biblia na si Pedro ay maaaring magkamali. Sa Galatians chapter 2 verses 11 to 14, isinulat ni Pablo na hayagan niyang sinaway si Pedro dahil sa kanyang pagkukunwari. Sinabi ni Pablo na nilabanan niya si Pedro ng mukhaan sapagkat siya ay may pagkakamali. Kung si Pedro ang may pinakamataas na otoridad na hindi maaaring questionin, bakit siya sinaway ng kapwa-apostol sa harap ng iba? Isa pang mahalagang pangyayari ang mababasa sa Acts chapter 15. Nagtipon ng mga apostol at matatanda upang pag-usapan ang isang mahalagang usapin tungkol sa mga hentil na mananampalataya. Nagsalita si Pedro at ibinahagi ang kanyang pananaw, ngunit sa huli ay si Santiago ang nagbigay ng pawakas na pasya at direksyon sa kapulungan. Ang tagpong ito ay madalas na ginagamit ng mga kritiko ng papacy upang ipakitang ang iglesia noong unang siglo ay pinamumunuan sa pamamagitan ng sama-samang pagpapasya ng mga apostol at matatanda, hindi ng isang tao lamang. Mahalaga ring tandaan na ang kapangyarihang magtali at magkalad ay hindi ibinigay kay Pedro lamang. Sa Matthew chapter 18 verse 18, ibinigay ni Kristo ang kapangyarihang ito sa lahat ng apostol. Ipinakikita nito na ang otoridad sa iglesia ay hindi eksklusibong nakatalaga kay Pedro. Kapansin-pansin din na walang talata sa Biblia na tahasang nagsasabing si Pedro ang magiging first pope. Wala ring talata na nagtuturo na magkakaroon ng sunod-sunod na mga pope na magmamana ng isang natatanging katungkulan mula sa kanya. Ang doktrina ng papacy ay hindi direktang mababasa sa anumang talata ng kasulatan. Sa halip, malinaw na itinuturo ng Biblia kung sino ang ulo ng iglesia. Sa Colossians chapter 1 verse 18, sinasabi, at siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Ang tinutukoy rito ay si Kristo. Hindi si Pedro ang ulo ng iglesia, si Kristo ang ulo ng iglesia. Maging si Pedro mismo ay hindi nagpakilala bilang pinakamataas na pinuno ng lahat ng mananampalataya. Sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 3, tinawag niya ang kanyang sarili na isang kapwa matanda, at hinimok niya ang iba pang mga pinuno ng iglesia na maglingkod ng may pagpapakumbaba at hindi bilang mga Panginoon ng kawan ng Diyos. May isa pang talata na mahalagang isaalang-alang. Sa Matthew chapter 23 verses 8 to 10, sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad na huwag maghangad ng mga titulong nagpapataas sa kanila kaysa sa iba, sapagkat isa ang kanilang guro at isa ang kanilang Panginoon. Ang diin ni Kristo ay ang pagpapakumbaba at paglilingkod, hindi ang paghahangad ng pinakamataas na posisyon. Sa kabuuan, ipinakikita ng Biblia na si Pedro ay isang dakilang apostol, isang tapat na lingkod ng Diyos, at isang mahalagang saksi ni Kristo. Ngunit hindi malinaw na itinuturo ng kasulatan na siya ang first pope o na siya ay binigyan ng natatanging katungkulan na mamuno sa buong iglesia sa paraang inaangkin ng doktrina ng papacy.
Ang malinaw na itinuturo ng Biblia ay si Kristo ang pundasyon ng Iglesia. Si Kristo ang pangunahing batong panulok. At si Kristo ang ulo ng kanyang Iglesia. Sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. At sa Romans chapter 10 verse 9. Kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Kristo ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Ito ang sentro ng Ebanghelyo, ang pagtitiwala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang pananampalataya ng bawat mananampalataya ay dapat nakasentro, hindi sa sinumang tao, gaano man siya kahalaga, kundi kay Kristo lamang, sapagkat siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon magpakailanman. Muli ito ang Mahafer TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.